Magsitayo po ang lahat. Masaya nating ipaghandang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Isang mapagpalang Miyerkules sa inyong lahat, mga kapanalig na nagsisimba sa Quiapo Church, at ganoon din sa lahat na nagsisimba sa Facebook Live, sa abroad, at mga probinsya. At sa uulitin, advance Merry Christmas sa inyong lahat. Pakibati nga ang inyong mga katabi, advance Merry Christmas. At sa ulitin, binabati ko kayo in advance sa pamamagitan ng aking face mask na may decoration na Merry Christmas. At mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na ang tagapag-anyaya, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang banal na misa na ito ay maraming intensyon. Ngunit gusto ko rin sana isama sa misa na ito ang misa pasalamat para sa ika-53rd anniversary ni Father Frank bilang pari. Tagal ng pari ni Father Frank, no? 53 years. Siya po yung senior na kasama namin dito. Na kung mapapansin nyo, kung magmisa si Father Frank, medyo mahinay. Ayan, siya po yun. 53 years na po siya na pari. And Father Frank, we're praying more years to come. Ayan, sana marating ko yan. Pangarap ko yan na maka 50 years sa pari. May pinsan akong pari sa Visayas, nakaabot. Ngayon, nasa 52nd year na bilang pari. Pero siyempre, mga retired na kasi mga thunders na, matatanda na. At gusto ko rin isama sa misa na ito ang mga nagkakasakit ng COVID. Tumataas po ang muli ang bilang na may COVID. Paano nangyari, Father? Siyempre, hindi naman natin mapigilan kasi naglalabasan yung mga tao para mag-shopping, kumain sa labas, mamasyal. Hindi naman mapigilan kasi magpapasko. Pero medically speaking, ang epekto po niyan dumami ang may COVID. At meron akong malapit sa aking buhay na, ayun nga, na isang oras lang nakalipas, nakatanggap akong balita na nag-positive sa COVID-19. So isama natin na gumaling lahat ang mga nagkasakit ng COVID. At isama din natin ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak. Kaming mga lingkod mo, hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao na sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nananahan sa aming piling kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsuupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo.
upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay. Sa tumatalima sa utos at tipan, sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Harit batong panulukang sa liga ng sambayanan, halina't kami idangal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at ang mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala naman isa sa inyo o isa sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito.
pinakaiisip ito ng lahat ng nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa muli, advance Merry Christmas sa inyong lahat na nagsisimba sa Quiapo Church at ganun din sa lahat na nagsisimba sa Facebook Live, sa abroad at mga probinsya. At mga kapanalig, ating narinig sa mabuting balita na dahil sa milagrong nangyari sa buhay ni Santa Elizabeth at sa kababalaghan na nangyari sa kanyang mister na si Zacarias. Anong kababalagan yung Father? Di ba kung hindi nyo kung maaalala nyo, simula na nagbuntis si Santa Elizabeth, dahil hindi naniwala si Zacarias sa sinabi ng anghel, di ba napipi siya? Yung hindi siya makapagsalita. Nakapagsalita na lamang muli si Zacarias nung tinanong na ko nung ipapangalan sa anak niya. Ayun. So kung kay Elizabeth, milagro ang nangyari dahil matanda na, baog pa, nabuntis pa. Kay Zacarias naman, kababalaghan. Dahil dyan, narinig natin sa mabuting balita ang naging pakiramdam o reaksyon ng kanilang mga kapitbahay. Natakot ang kanilang mga kapitbahay. Pero hindi maganda yung interpretation. Kasi kung babasahin natin to sa Ingles, etong mabuting balita, inyong mababasa ang salitang holy fear. Yun yung mababasa nyo kung sa English nyo babasahin. Holy fear. So kung sa Tagalog, banal na takot. Yan. So may pinagkaiba siya. Hindi ito yung takot na pag nakakita ka ng multo. Multo! Yung zombie o titan. Yun. Hindi yun. Ibang takot yun. Takot na yun na pang horror. Ayan. Hindi rin ito yung takot ng katulad na naramdaman natin lahat. Nung nakapanood tayo ng viral video na nag-away yung magkapitbahay at sumabog yung mga ulo nila dahil binaril. Hindi ito yung takot na yun. Ang takot sa muli na naramdaman ng mga kapitbahay ni Santa Elizabeth at Zacarias ay ang tinatawag na banal na takot. At itong banal na takot na ito, mga kapanalig, yan na rin dapat ang nararamdaman natin sa mga pagkakataon na ito. At ang banal na takot na tinutukoy ko rito, na dapat nararamdaman na natin lahat sa pagkakataong ito, na dapat alam natin may Diyos. Yan ang una sa lahat. Dapat alam natin sa tagal natin dito sa mundo na ito, may Diyos. At isang tulog na lang, ipagdiriwang na natin ang kanyang birthday. At kung meron tayong banal na takot, kung naniniwala tayo may Diyos, may Poong Jesus Nazareno, dapat itong banal na takot na ito ay iuudyukin tayo na magsimba. Magsimba bukas at magsimba sa December 25. Dahil nararamdaman nyo may Diyos, syempre, papasalamat tayo sa Diyos sa biyaya, grasya, pagpapala, bendisyon na patuloy na binibigay sa atin, milagro, kahit na sa mga ganitong panahon. Hihingi ng tawad sa Diyos sa dami ng kasalanan na gawa natin sa 2020. Ayan. Yan po dapat sa uulitin ang mga nararamdaman na natin sa pagkakataon na ito. Katulad ng mga kapitbahay ni Santa Elizabeth at Zacarias. Banal na takot. At kung meron kayo niyan sa uulitin, magsimba bukas o magsimba sa December 25 sa kaarawan, sa Pasko, sa kaarawan ng Poong Jesus Nazareno, para katulad ng pamilya nila Santa Elizabeth, Zacarias at San Juan Bautista, makatanggap tayo ng biyaya, grasya,
pagpapala, bendisyon. Hugutin ko na lang ha, last na lang. Kung maaari, kung hindi kayo sigurado sa sisimbahan ninyo, online po tayo magsimba sa radyo o telebisyon. Sinabi na po yan ni Pope Francis. Sinabi na po yan ng lahat ng obispo natin dito sa Pilipinas. Dahil sa pandemya ng COVID-19, counted yan. Yung pagsimba ngayon sa mga panahon na ito sa online, radyo, television. Dahil sa uulitin, totoo po ang COVID-19. Nga, sinabi ko kanina sa umpisa ng misa, 1 oras pala nakalipas nakatanggap ako ng text na isa. After 11 months. Imagine, no? After 11 months. Kaya napaisip ko agad, ano kayang gustong iparating na mensahe ng Panginoon sa akin. After 11 months, nagkaroon na akong malapit sa buhay na nagka-COVID-19. Tinanong ko naman siya, asymptomatic naman. Kaya lang, di ba, COVID pa rin. At totoo ang COVID. At sa ulitin, malamang, tumataas. Hindi po malamang, talagang tumataas. Tanungin nyo yung mga nasa DOH. Basta tanungin niyo yung may mga access sa medical. Tumataas po talaga ang bilang ng COVID ngayon dahil nagsisilabasan nga ang mga tao. Sa ulitin, di mo naman din sila masisi dahil Pasko. Okay? So, yun na lang huling hugot ko. Kung kailangan magsimba na lang kayo online, radyo, television, go. At valid po yan, sabi ni Santo Papa Francisco at lahat ng obispo dito sa Pilipinas. Sa ulitin, naway may banal na takot na ngayon sa inyong mga puso't isipan. At kung meron man, magsimba bukas at sa susunod na araw. Kabay pa. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinawag ni Sakaria na Juan ng kanyang anak na ang ibig sabihin ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala at bukas palad ng Diyos ang ating itutugon, Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan naway tunay na may pakita ang pagiging bukas palad ng Diyos sa kanilang pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang ating pangalan at karangalan naway pahalagahan natin bilang Kristiyano upang makatupad tayo sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga pamilya naway pagpanibaguhin ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtaguyod sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain mo kami. Ang mga may sakit naway makaranas ng ginhawa at kapanatagan dahil sa pananalangin. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Panginoon Diyos, nawa ay mahikayat kami ng buhay ni Juan Bautista na higit na kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, kalang
at kapayapaan nawa ay kamtin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahaing ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin na may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Berhen, Kanyang inantunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalig o nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa'yo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Roque, San Lazaro, Santa Elizabeth, San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumainyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siluhod po ang lahat. Mga kapanalig, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang pigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magalak sa Panginoon, di mo nakikita kung iniibig siyang talaga. Pagdating niya'y lulukso ka sa laki ng tuwa. Sa wakas makikita mo siya. Hintayin, darating si Jesus na po natin. Maghanda, magbantay at salubungin natin. Sa paligid tumingin ka, pagmasdan ang mukha ni Jesus sa taong kawawa. Pakinggan mo tinig niya at agad maawa. Palad mo'y pusong maligaya.
hintayin. Darating si Jesus na po natin. Maghanda, magpantay, at salubungin natin, at salubungin natin. Manalangin tayo. Tumayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan, upang kami makapaghintay at makasalubong na may ilaw na nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mamaya po pagkatapos ng misa, babasbasa ng lahat ng banal na tubig. Pagkatapos po ng pagbabasbas, manatili lang po nakaupo sa inyong kinauupuan at hintayin na tawagin ang kulay ng inyong upuan bago makalabas ng simbahan. Marami pong salamat. Panalangin kay San Roque, lahat tayo, o pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banid ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, anong ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay niluluwalhati na dyan sa langit, na nanalig kami ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senior San Roque, panalangin niyo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senior San Roque, ipanalangin niyo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senior San Roque, ipanalangin niyo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sa ulitin, sa mga pagkakataon na ito, naway nakakaramdam na tayo ng banal na takot. At kung nakakaramdam tayo ng banal na takot sa pagkakataon na ito, ibig sabihin po lang yan, magsimba bukas at sa December 25. Magsimba, una, para humingi ng tawad sa kasalanan natin sa 2020. At pangalawa, magpasalamat sa Poong Jesus Nazareno sa patuloy niya na biyaya at grasya, pagpapala, bendisyon at milagro na ibinibigay niya sa ating lahat kahit na ganito ang mga panahon. At sa ulitin, magsimba, hindi kailangan magsimba sa loob ng simbahan. Pwede po magsimba online, radyo o television. Counted po yan. Counted! Ayan. At hindi lang pala sa Pilipinas tumataas ang COVID. Sa Taiwan kanina, sa balita sa abroad, Taiwan din, tumaas ang COVID. South Korea, tumaas ang COVID. Kung mapapansin nyo, ito yung mga bansa na nagse-celebrate ng Pasko. O syempre, yung mga tao naglalabasan. Ayun, so tumataas din ang COVID. COVID is real. Okay? Swerte kung asymptomatic, walang gastos. Quarantine lang. Kung may symptom, mahal ang COVID. Sige kayo, Merry Christmas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Taas rin. po natin ang ating mga kamay. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila inyong katugunan, tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan at mga nakakaramdam ng banal na takot
para magsimba sa mga darating na mga araw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pambanal na misa, may tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Magsimba